Inihahandog ng Dialect Phase, ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radio Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ang Philippine Center ng International Theater Institute, pati na ng Earth Savers Dreams Ensemble, pinarangalan na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi sa pagpapatuloy po ng ating paggunita sa buwan ng April, hindi lang po Earth Day, Innovation and Creativity Day, World Art Day, at magandang ihandog po sa inyo ang ating guest host, walang iba kung hindi isang very innovative and creative playwright, poet, author na talaga naman pong maganda ang kanyang mga likha sa pagsulong ng early child education sa pamamagitan ng kanyang illustrated children's books. At walang iba yan kung hindi si Professor Ray de la Cruz. All the way in Chicago, yung kanyang unang likha na popular won awards, not just literary awards, but its transformation into children's film, award-winning in so many festivals. At nagagalak nga tayo na para sa World Theater ay lumikha rin siya ng isang children's book na tungkol naman sa heritage appreciation, na ito naman po ay nauukol sa kanyang pagumpisa ng paglikha bilang isang nag-aral sa PETA, nag-train sa PETA na ating pong itinatag, at nagbigay po siya ng illustrated book, at maririnig po ninyo ang kwentuhan niya sa isang maging na aktor, director, si Paul J. Paule, na maghahandog po ng pagbasa ng librong Cecile Guidote Alvarez, Pilipinas, Isang Tanghalan. Pakinggan po ninyo si Professor Ray de la Cruz. Salamat, Cecile. Ako po si Ray de la Cruz na bumabati sa inyong lahat mula sa siyudad ng Chicago, USA. Ako po ang guest host ng Radyo Balintataw sa gabing ito. Ang ating guest sa gabing ito ay si Paul J. Paule, isang aktor at director sa Artist Playground sa Quezon City, sa Pilipinas. Siya po ang hindi lang siya ang ating guest sa gabing ito, pero siya rin ang magbabasa ng aking libro na sinulat na pinagmagatang Cecile Guidote Alvarez, The Philippines is a Stage. Magandang gabi sa iyo po, PJ or Paul J. Paule. Magandang gabi din po, Sir Ray. Okay. Gusto mong batiin ang iyong fans o yung mga kaibigan? Okay. Binabati ko po lahat po ng nakikinig po sa Radyo Balintataw ngayong gabi. Ayan, sana po ay maibigan niyo po ang aking pagbabasa ng aklat ni Sir Ray de la Cruz. Paano nagsimula ngayong pagmamahal sa teatro o drama? Saan nagsimula ito? Nagsimula po ito nung siguro lahat naman po nagsimula nung high school po, na kasi 'di ba pag high school po inaaral noon yung 4 classics, yung Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Fili. So nung second year high school po ako, ginawa namin gumawa kami ng classroom play ng Florante at Laura. Tapos naibigan ko po yung karakter doon ni Florante. Tapos gustong-gusto ko yung monologo niya doon. And yung teacher ko that time, sobrang parang nagalingan din siya sa ginawa ko. So kahit nung nag-third year high school na ako, nag-fourth year, pinapatawag niya ako para i-perform yung monologue ni Florante doon sa mga estudyante niyang second year. So doon po nag-start yung sabi ko gusto ko ng
gantong klase ng singing. So yun po, doon nag-start yung aking So kaya po nung nag-college po ako sa Polytechnic University of the Philippines, ang una kong hinanap yung theater, kung merong theater organization doon. So yun po. So kailan naman nagsimula ang yung pagiging direktor? Yung pagiging director po kasi, yun nga, nung nagsumali na po ako sa theater organization sa PUP, inaral po namin lahat mula sa backstage, paggawa ng props, sa hindi lang yung acting yung tinuro, kundi yun, pati directing. So doon po yung unang nung finally naging member na po ako, nabigyan po ako ng chance na makapag-direct ng mga dula. Actually, yung isa po na i-direct po is play po ni Sir Rene Villanueva na dula po niya. So yun, from there, after college po, yun, nag-audition na po ako sa iba't ibang theater company like sa Gantimpala Theater Foundation and sa CCP Virgin Lab Fest. So yun po. And then hanggang sa nakapag-create po na isama po ako sa pagtatayo ng Artist Playground, na it's a newest arts company. It's not just a theater company actually. So dun po, nung nasa Artist Playground na ako, dun na po ako nabigyan ng chance ulit na makapag-direct outside school na. Ano ang pagkakaiba ng pagiging aktor at pagiging direktor? Siguro po yung pagkakaiba kasi, pag actor ka, more on nakafocus ka lang dun sa character mo. Though mag-act ka sa ibang characters, pero mas konti siguro yung trabaho. Kasi pag director, lahat dapat ng aspeto, lahat ng makikita ng tao sa entablado, dapat kontrolado ng director. So, yun po siguro, mas lesser yung, parehas siyang mahirap, pero mas lesser yung task nung kapag actor ka lang. Unlike sa director ka kasi, dapat somehow actor ka din. Alam mo kung alam mo kung ano yung gusto mong makita doon sa mga actors. Sa pag-direct mo, ano ang emphasis mo? I mean, ako director din ako noon nung nasa high school at sa college ako. Ano ang focus ng iyong pagdidirect? Ang focus po siguro unang-una talaga kailangan ma-justify mo bakit yun yung title. Yung una kong dinidiscover or fini-figure out bakit yun yung title nung palabas nung dula. Bakit yung writer yun yung napagpasyahang title nung dula. So kailangan ma-justify mo yun. Ihanapin mo na kaya yun yung title kasi dapat ganito. So yun po, yun yung number one. Second is syempre yung mensahe na gustong iparating nung writer. Kasi pointless na ipalabas mo yung isang dula kung hindi mo naman na ipapahatid yung mensahe na gusto ng writer. And then pangatlo, as a director, meron ka rin inputs or kumbaga subtextual or subliminal message na ikaw as a director gusto mong somehow mag-translate doon sa makakapanood. And then syempre, yung actors po yun magta-translate yun, maipapakita yun through visuals sa actors na. So dapat make sure ko as a director na maipapahatid yung mensahe na yun through sa mga actors na gaganap doon sa play. Sa aking pagdidirect, malaking responsibility dyan kasi you have to deal with different people. Yes po. Iba-ibang personalidad ng mga tao. Yung mga iba niyan gusto mag-istariray. Tapos nandun din yung sa backstage, yung mga tao sa backstage. Kaya lang kung mag-direct ka, talagang ikaw ang leader, no? Okay? Nung nagdidirect ako, kung may nagbibigay ng suggestions, okay, sinasabi ko lang na I appreciate your suggestion, but I have to make the final decision. So how do you deal with that? Kung may mga taong nagmumungkahi na dapat gawin ito, how do you handle that? Yes po. Naman po, open naman po ako, though syempre as a director, meron
meron akong overall na konsepto or na-visualize ko yung kung paano, saan ko dadalhin yung play, kung paano ko nakikita yung mga eksena. Kung valid naman yung point or yung suggestions, I'll make a way na mag-meet kami halfway para naman hindi naman yung contribution niya hindi parang mabaliwala. Kung feeling ko magagamit ko yung kanilang suggestion, and then I will use it. If hindi, I will explain to them na hindi doon ng direction na gustong puntahan yung dula. Okay. Ang pagiging sa teatro ay naiiba sa ibang arts kasi hindi mo pwedeng so Yes, each po. performance is unique from the other. So how do you develop yung interest mo sa teatro? Do you read a lot of plays? Do you watch a lot of plays? Do you watch a lot of movies? How do you go about that? Usually po ay nanonood ako ng mga plays, ng mga dula sa iba't ibang mga company if available naman ako, if kaya ng schedule and if kaya ng budget, kasi sa panahon ngayon dito sa Pilipinas, ang mamahal na po ng ticket para makapanood ka ng play. So nasa 1,000 na actually, almost minimum na ng 1,000 pataas yung mga palabas. So kung hindi naman po ganoon, kung hindi naman makakapanood, tawag dito, sa film din, nanonood ka ng film, and then nagbabasa din po ako paminsan ng mga books, especially sa directing, sa acting, ganyan. And then observation sa paligid. Kasi minsan, hindi mo alam yung kailangan ka lang talaga maging aware sa paligid. Kasi minsan, yung mga makikita mo ay magagamit mo yun at some point sa dula na i-direct mo or sa character na ipoportray mo. So, I think kung ang trabaho ng mga dancer before sila sumayaw is mag-warm up, singers ay nag-vocalize, actors or artists, directors is nag-o-observe yan. 24-hour observation ng trabaho actually. Yun po. Ikaw ba'y nagtangka ng sumulat ng sarili mong dula? Yes po. Actually, sir, yes po. Lalo nitong pandemic na nasa bahay lang tayo lahat, na hindi tayo makakalabas. So yun po, nagtangka ako, and this year actually kanina lang po may kinoconsult din akong kung paano mag-submit ng script sa Palangka, kasi gusto ko pong i-submit yung one act play ko sa Palangka, kasi sabi po nung kabatch ko na sa PUP open na daw yung submission. So yun po, nagtatangka po kung i-submit yung isang one act play ko po na isulat. How did you go about it? Did you ask people to read the play script first, or? Yes po. Actually, siya, parang na tawag dito na nabasa or nagamit na siya as parang sa school, parang thesis or something na ganun po, na-explore po siya. And then, nung binabalikan ko siya, parang may mga nakita kong pwedeng slight changes or revisions sa script. Ganon talaga ang pagsusulat ng dula. Okay, hindi mo makukuha yun in one sitting. Yes po. Sa aking sitwasyon, kahit na sumusulat ako ng magazine articles, sulat ako tapos I let it sit there on the shelf for 2 weeks. Then babalikan ko kasi magkakaroon ka na naman ng ibang perspective. Yes po. Okay, so ganun talaga ang pagsusulat. Maski sir sa pagdidirect minsan kasi kapag nagdidirect ka 'di ba ng play, minsan dahil alam na ikaw yung director, alam mo yung play, minsan hindi mo nakikita kung ano yung dapat i-improve. Kaya ang rule doon ay you need to step back from your creation para tignan mo lang siya as audience point of view, na para makikita mo ano yung mga kailangan pang. I think ganun din po sa pagsusulat, kagaya ng sinabi niyo. Pagkasulat, tabi muna and then balikan mo para fresh yung utak mo dun sa material. Bukod sa teatro, ano ang ibang interest mo o hobbies mo? Nag-ano po ako, nagbabike. Yun po yung aking pinaka form of exercise.
nag-start siya din nung pandemic. Tas nitong ngayon po na may time na kahit papaano bumabalik na po ulit ako sa pagbibisikleta. And then part-time po ako part-time theater coach po ako sa Taguig City University. So yun po yung aking ibang trabaho maliban sa Artist Playground and sa pagiging freelance actor. Usually doon lang po umiikot yung yung buhay ko, sir. So ganun po. Sa pagiging theater coach mo sa Taguig City University, anong ang talagang ginagawa mo roon? Ikaw ba advisor sa drama club o may klase ka pa talagang tinuturuan bali po yung resident theater group po ng Taguig City University. Ako po yung nagbibigay ng training, ng workshop sa kanila, and then ako din po yung nagde-direct ng mga performances nila. So basically ganun po. And kumbaga nag-act din po ako. Yung aking job description is parang more on the artistic director. So yung mga palabas na gagawin, ako rin po yung nag-iisip, katulong yung mga officers, and then pinopropose po namin sa head ng University Center for Culture and the Arts. Ito ba isang klase na ine-enroll nila o bali po lang po, as in galing po yung mga miyembro sa magkakaibang mga kurso. So meron po sa psychology, meron sa finance, okay. Iba-iba po sila ng kurso. So hindi ka nagbibigay ng grades? Hindi ka nagbibigay ng grades? Hindi po. Okay. So parang advisor ka sa drama group? Parang ganun okay. po. Pero may iba po kasing advisor na position. So more on trainer po talaga. Okay. Coaching. Ano ang fulfillment mo sa pagiging isang acting teacher or drama teacher? Ano ang Opo. Siguro po ang fulfillment doon kapag sobrang po kasi mahirap po ipasa yung passion sa isang tao. It's either you have it or you don't have it. So kapag nakikita ko po na yung mga estudyante ay minamahal nila yung craft, yung teatro specifically. And then yun kapag nagagawa yun po, yung improvement kasi nakikita mo since nasusubaybayan mo sila from the start na parang wala pa, clueless pa talaga sila dun sa pinasok nila hanggang sa natutunan na nila and sila na po yung nagpapasa sa mga susunod, yung mas bata sa kanila, yung mga sumusunod. Yun po yung mga sinasabi mo lang sa kanila dati, sila na yung nagtuturo. So yun na ipapasa mo po yun po siguro yung fulfillment. So sa gabing ito, PJ, yes, ikaw ang gagawa ng book reading ng aking children's book. Yes, na pinagamatatang Cecil Guidote Alvarez, The Philippines is a Stage. Okay? So ito, itinape mo lang sa audio. Okay? Yes. Ano ang experience mo sa pagiging book reader? Siguro po yung experience ko dito ay nahirapan po ako at first kasi masanay po ako sa Tagalog na mas parang comfortable ako sa Tagalog. Then though may mga ginagawa akong mga English plays, iba din po kasi yung kumbaga yung style ng pagbabasa ng libro ng children's book. So tinatry ko po na inimagine ko na yung dito sa etong latest ko na audio book reading na may kausap akong mga bata. So ganun po yung aking Maraming salamat, PJ. Ngayon, papakinggan na natin ang pagbabasa ni Paul Jake Pole ng Cecil Guidote Alvarez, The Philippines is a Stage.